Lord, sa lahat po ng mga patotoo na yan, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil you are working in the background. Lord, maybe in front of us, we don't know what is happening, we can't explain. Lord, hindi namin alam kung paano i-describe, Panginoon, yung mga pangyayari sa buhay po namin. Maybe these things are negative. Maybe itong mga bagay nito, Panginoon, ay parang pangit, hindi namin maintindihan, pinagsisisihan namin bakit ganun, ayaw namin yung ganitong buhay. Pero alam namin, habang kami tumitiwala sa iyo, you are working in the background. May ginagawa kayo sa likod na hindi po namin nakikita, Panginoon. At dahil doon, in the end, Panginoon, naniniwala kami. Kapag nakita na namin isang bagay, masasabi namin, may ginagawa pala ang Panginoon. Hindi habang panahon, Panginoon, na parang pangit yung sitwasyon ng buhay namin. Pero along the way, kapag lumipas yon, makikita namin, may maganda ka palang ginawa. Kaya nga, Panginoon, ngayon, nire-resolve namin sa buhay namin na kahit pa hindi namin maintindihan yung sitwasyon, still, magpupuri kami. Still, magpapasalamat kami, hindi iinit ang ulo namin, Panginoon, kasi alam namin, meron kang gustong gawin na lesson sa buhay po namin. Maraming pong salamat. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Sige. Ngayon, buksan natin ang Bible natin sa aklat ng 1 Samuel, chapter 17. Okay, 1 Samuel. So, meron tayong Bible, tingnan natin. Susubaybayan natin yung kwento, no, sa wikang Tagalog. Ito yung kwento na kung saan hinamon ng ni Goliath ang mga anak ng Diyos. Okay? Hinamon ng Goliath yung mga anak ng Diyos. Yung bayan ng Diyos. Okay, 1 Samuel chapter 17. Medyo mahaba-haba ito. Okay? 17 verse 1, tingnan natin ha. Sundan na lang natin. May mga Bible naman kahit sa Bible na lang, okay? Nagsama-sama ang mga hukbong Pilisteo sa Soko na sakop ng Huda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes-Dammim na nasa pagitan ng Soko at Aseka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa libis ng Ela at dooy naghanda sila ng pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Pilisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israelita, isang libis ang nakapagitan sa kanila. Tingnan natin sa verse 4. Isang pangunahing mandirigma ang lumabas mula sa kampo ng mga Pilisteo. Ang pangalan niya ay si Goliath. At siya'y mula sa lungsod ng Gath. Ang kanyang taas ay halos 3 metro. Gaano kataas yung 3 metro? No? Siguro, sing taas ni Brian yun. No? Ay, 1 metro lang ba? 3 metro na. 3 metro sabi. Di ba? Oh, ilang taas yung 3 metro? Para sa hindi lang. 3 meters, no? So, matangkad yun. Parang ganun siguro, yan, yung na yan, yung pader na yan, okay? 3 metro yan, di ba? Okay, makikita natin. And then sabi dyan, tuloy natin sa verse 5. Tanso ang kanyang helmet, okay? Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma, na tumitimbang na 57 kilo. Diriin yun? Sa sobrang laki ng tao na yun, yung kanyang, anong tawag dito? Helmet pa lang. 57 kilos na. 57 kilos na agad yung helmet. O, kita niyo yan, napakalaking tao niyan. Okay? Verse 6. Tansurin ang nakabalot sa kanyang binte, hita, pati ang tabak na nakasabal sa kanyang balikat. Ang hawakan ng sibat niya ay napakalaki at ang bakal naman ay tulis. Natulis nito ay tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang tagadala ng kanyang kalasag. Sumisigaw si Goliath sa mga Israelita, sabi, bakit nakahangay kayong lahat diyan para lumaban?
ako'y isang Pilisteo at kayo na may mga alipin ni Saul. Pumili lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit kung siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko kayo ngayon, ang hukbo ng Israel. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin. Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nang hina ang kanilang loob at sila'y natakot. So ito yung sitwasyon na hinahamon sila ng isang napakalaking tao. Pag merong ikang tatalo sa akin, okay? Pag natalo ako, aalipinin nyo kami. Pero pag kayo ang natalo, kayo ang gagawin naming alipin. So ito yung kwento. Then, tingnan natin sa verse 12. Si David ay anak ni Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki, si David ang pinakabata. Sina Eliab, Abinadab, Sama. Ang 3 pinakamatanda niyang anak ay kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Sa loob ng 40 araw, umaga't hapong hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. So pinuin niyo ito, umaga't hapong tinutuliksa, umaga't hapong kang tinutokso. Nakaranas na ba kayo ng gano'n sa buhay ninyo? Umaga't hapon yung problema mo nandun pa rin. No? Parang, ano ba? May problema pa rin ako. Siyempre wala ka pang ginagawang solusyon No? So ito yung ganito yung kalagayan nila. Umaga't hapon may problema ang mga Israelita. Then tingnan natin sa verse, asa na tayo? Verse 17. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, anak, dalhin mo agad ang 5 salok ng sinangag na trigo at 10 tinapay sa iyong mga kapatid na nasa kampo. 18. Ibigay mo naman ang mga 10 hiwang kesong ito sa pinuno nila. Tingnan mo na rin ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin. Mag-uwi ka ng kahit anong bagay na makapagpapatunay na galing ka nga roon. Ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa libis ng Ela at nakikipaglaban sa mga Pilisteo. Sa madaling salita, yung unang 3 anak ni Jesse o kuya ni David ay nakikipaggera. Lumalaban sila. Samantalang itong si David na bunso ay nag-aalaga ng tupa, hayop. Okay? Inutusan siya ngayon. Verse 20. Kinabukasan, maagang bumangon si David, ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Dala ang pagkain ipinabibigay ng kanyang ama. Nang dumating siya sa kampo, palusog na. Ano to? Palusog na ang buong hukbo at isinisigaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Pilisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ang kanyang dala at tumuloy siya sa lugar ng labanan upang kamustahin ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng Pilisteo at muling hinamon ang mga Israel. Ito na naman, narinig ito ni David. Nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Sinabi nila, tingnan ninyo siya, pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipapakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ay ng kanyang ama ay hindi pagbabayaran ng buwis. Tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong iyan at makapag-aalis sa kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo? Alam niyo sa ibang version, hindi pagano gamit. May nakalagay ba sa inyo? O dito pagano, pero sabi sa English, sino ba yung supot na yan? No? Kasi isang panahon na yun, sila lang ang hindi nagpapatuli. No? Ang mga tinutuli lang ang mga Israelita. Kaya sabi, sino ba yung supot na yan? No? Ganoon na sabi niya. Verse 27, tulad ng narinig mo, ganoon ang gagawin ng hari sa makapapatay sa Pilisteyong iyan, sagot ng mga kausap niya. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pangkipag-usap niya sa kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo?
Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng laban. Usi pala, no? Gusto mong mag-usi. Itong si David. Okay? Verse 20. Sumagot si David. Bakit? Ano ang ginagawa ko? Pasababang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba. Ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Wow! Ako po ang lalaban sa kanya. Biruin mo, ipinresenta niya yung sarili niya. Kay bata-bata pa lalaban doon sa mama. Di ba? 33. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. 34. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ko ang leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong leon. Ang bigat, kahit kapag itong batang ko, no? Pero sabi, nakapatay na ako ng mga oso at mga leon. Isasama ko yung mga Pilisteo na napapatay ko. Bili mo kayo tapang-tapang na bata nito. Then, verse 37, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteo iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka nawa ni Yahweh. Ito na. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma. Diri mo hari, ipinasuot sa bata yung kanyang damit, ang helmet, ang mga tansong pambalot sa katawan. Nang maisakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang sinasabing kasuotang pagdigma. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. No? Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pampastol, at lumakad upang harapin si Goliath. Makikita natin sa verse 41, okay, tuloy na natin. Si Goliath naman ay lumakad din papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang ng panangga, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pakutsiyang tinanong, ano akala mo sa akin? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Pero nilait si David. No? 34, eto na ang sagot ni David. Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Tuloy mo yun. Isang kabataang merong matinding pagtitiwala sa Diyos. Okay, sabi pa niya dito, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, ang iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Hindi dito sinabi ni David, ngayon, humanda ka, titirisin kita. Hindi ganoon ang pagkakasabi niya eh. Ano ang pagkakasabi dito ni David? Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Anong ibig sabihin? Isang tao merong pagpapakumbaba. Isang tao na marunong kumilala sa kapangyarihan ng Diyos. Yung bang tipong, halimbawa, nag-exam ka, tas mataas ang nakuha mo, syempre naman, magaling ako. Hindi. Yung bang masabi mo, ay, salamat sa Panginoon, tinulungan niya ako. Yun ang mga palatandaan ng mga mapagpakumbaba. Okay? Sabi niya pa dito, pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo, at pupugutin ko ang ulo mo, at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis. Ibinalik kayo ni David. No? Mababangis na ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat.
Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming kamay. So ito yung verse na magsasabing, kay Yahweh ang laban na ito. Alam niyo mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundong ito. Pero naniniwala ba kayo na pwede kang makipaglaban, pero pwede mo rin angkinin, ipinaglalaban ako ni Yahweh? Okay? Ito yung mga bagay na bata pa lang si David, pero bakit sa palagay nyo, ganun na siya kalalim sa Panginoon? Bata pa lang siya. In these years, David was, I think, 17 years old. Meron ba ditong 17 years old? Pakitasan ka na. Hindi may magsisika, nag-18 ka na. 17. Di ba? Ganun kabata si David. 17 years old, malalim na. Tingnan mo nga yung katabi mo kung malalim na o malapad na. Diba? Malalim na siya sa Panginoon. Ito yung kwento ng buhay ni David. Di ba? Now, tingnan natin mabuti. Pag-usapan natin ang isang klase ng matured na pagbibigay. Okay? Si David, sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay nagbigay. Okay, tingnan natin itong topic na ito sa ating sa power screen natin. Charan. Okay? Yan. Isang klase ng pagbibigay na matured. Alam niyo, sa buhay na ito, maaari tayong magbigay, pwede tayong magbigay ng tulong, maghandog sa Panginoon, mag-offer. Pero magmula dito sa pagkakaloob ni David, may makikita tayo, no? Ngayon, may verse tayong babanggitin diyan. Tingnan niyo sa Bible, no? Huwag niyo isasara, may makikita tayo diyan sa Bible. Meron daw 3 klase ng pagbibigay para daw maituring na tayo ay katulad ni David na matured. Okay? Bata pa lang, pero meron na siyang matinong isip. Kaya niyang dalhin ang anumang problema, kaya niyang dalhin. Bakit kaya niyang dalhin? Sapagkat naniniwala siya, ito ay laban ng Panginoon. Okay? Ito ay laban ng Panginoon. There's a power in giving. Okay, tingnan natin ito. Next, kapatid. Hindi pa, yung yung pinaka-intro natin. Yan. Bahagi na ng buhay ng mga naunang mananampalataya ang pagkakaloob sa Panginoon. Okay? Bahagi na yon. Lahat ng mga Kristiyano noon, hindi pa tayo nabubuhay, hindi pa tayo pinapanganak. Kada magtitipon-tipon ang mga Kristiyano, naging bahagi na ng buhay nila yung pagbibigay sa Panginoon, yung mga offering na yan, no, para sa Panginoon. Ngayon, ang punto ganito. Hanggang ngayon, ito ay nangyayari sa akin. Kaya lang, pag hindi natin naintindihan, pag hindi natin naunawaan, itong klase ng pagbibigay na ito, pwede palang nagbibigay ka sa Panginoon, pero ang totoo, hindi matured. Pwede palang nagbibigay ka sa Panginoon, pero ang totoo, hindi naman pala Panginoon ang binibigyan mo. Okay? So, anong klaseng pagbibigay itong matured na ito? Okay, next kapatid. Ang pagkakaloob na ito ay maaaring magpakilos ng mga pangako ng Diyos depende sa klase ng pagkakaloob. Okay? So kapag pala daw tayo ay nagbigay sa Panginoon, wow, yung mga promises ng Diyos pwedeng maging ganap sa buhay natin. Number 1, tingnan natin ito. Okay? So, yan na yung verse 39, yung binasa natin. Okay? So, tingnan natin yung David's offering. Number 1, free will offering. Tingnan natin dyan sa Bible ninyo. Verse 32 sa Tagalog. Tingnan natin sa verse 32. Chapter 17 and verse 32. Pwedeng pakibasa iyon. Hilingan natin si Cindy May, magbasa. Yung verse 32. Wow. Number 1 na klase ng pagkakaloob na ginawa ni David is a free will offering. Ito ay kusang loob para sa Panginoon. Okay? So, kailangan ito po yung matutunan natin na klase ng pagkakaloob na yung nanggagaling sa puso natin, yung hindi tayo napipilitan, basta para sa, hindi, para yan kay Lord. Okay? O tara, tumulong tayo doon sa nabaha. O sige, para kay Lord. Di ba? Kusang loob, hindi pinilit. Okay? So, makikita natin dito na kapag isang matured na tao pala ang nagbibigay sa Panginoon ng hindi pinipilit.
Isang klase pala ng matured na pagbibigay, yung kusang mismong nanggagaling sa puso mo para sa Panginoon. When was the last time na alam mong nagbigay ka ng kusa talaga? Okay? Hindi ka pinili. Okay? So may naaalala ba kayong pagkakataon na pinilit ka lang, kaya ka nagbigay sa Panginoon? Okay? So, number 2. Number 1, free will. Number 2, nagbigay siya ng merong pananampalataya. Tingnan natin sa verse 40. 37. Ilingan natin si Kuya Nico ang magbasa. Pinagtong ani David ang Diyos na nagda sa akin sa kuko ng mga lalo at mga outposts. Na siya rin magiligtas sa akin sa Celestial School. Amen. So makikita natin dyan na iniligtas ako ni Yahweh. So meron siyang pagtitiwala na sinasamahan siya ng Panginoon. No? Ibinigay niya ang kanyang sarili, pero alam niya, kasama niya ang Panginoon. Ang tawag doon, pananampalataya. Yung bang every time na tayo ay magbibigay sa ating Panginoon, naniniwala tayo na gagamitin ito ng Panginoon. That every time we give for the Lord, alam natin, natutuwa ang Panginoon. Ang tawag doon, pananampalataya. Hindi ka nagbibigay kasi, uy, may offering na. Hindi ganun. Kaya dapat mga kapatid, maging mature tayo sa bagay na ito, na kasi ang pagbibigay, tulad ng sinabi ko, hindi po ito pang relihiyon. Hindi ito pang relihiyon. Yung ikaw, magbigay ka ng tulong sa mga, di ba, pulubi. Relihiyon ba yun? Di ba, nagbigay ka sa pulubi. Limos ko. Siyempre, ganun na ang boses no? Malakas pa. Alimos po. Wala namang ganun eh. Dahil ito ngayon, binigyan mo ngayon. Nung binigyan mo, anong relihiyon po yan? Ito wala namang ganun eh. Ang pagbibigay, ito'y pasya ng puso. Okay? Yun yun. May mga nangangailangan. Yan ay pasya ng puso. Hindi, kaya ganun din, kapag nasa loob din ng simbahan at merong offering, hindi po patungkol sa yan ay patungkol sa puso natin ng tao. Okay? Yan ay patungkol sa puso natin. Bakit? Kasi ang Diyos ang ating pinagkakalooban. At kahit saan tayo mapunta, basta tama ang puso natin sa pagbibigay, naniniwala ako, isa kang matured, katulad ni David. So number 1, ano tawag doon? Free will. Number 2, with faith. And number 3, the best. Okay, hindi the best. The best. Sabi dyan, verse 40. Tingnan natin yung verse 40. Si Brian. Ay, si Rai. Rap doon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa paa, sa sapa. Sinilip sa kanyang sinilip sa kanyang sukot at pampastol at lumakad upang harapin si Gulaya. Ayun. Namulot na ng bato sa paa. Okay. So makikita natin ito, the best. Now, bakit the best? Tingnan nyo ang ipinasuot na sa kanya, damit na ng hari. Hinubad pa niya. Tapos ang ginawa niya, kumuha daw siya ng patpat. Kaya kita nyo, nung sumusugat siya doon kay Gulaya, ay pambihira naman. Si Gulaya, kumbaga sa panahon ngayon, sino ba yung naging kalaban ni Pacquiao? Yung huli, Margarito. Okay. Now, itong si Margarito na ito, pambihira. Lalabang ka, dala-dala mo stick, dala-dala mo patpat. Kaya nasabihan tuloy siya ni Goliath. Sabi ka, ay iho. Akala mo sa kay aso, shoo. Ginanon siya. Nilait siya. Pero, bakit stick ang ginamit niya? Sapagkat si David, yun na ang pinaka-the best niya. Bakit bato ang ginamit niya? Sapagkat ito na ang pinakakaya niyang gawin. Sabi niya, gagamitin ko ika espada, hindi naman ako marunong mag-espada. Ang gagamitin ko ika barel, hindi naman ako marunong ng barel. Eto, tirador, kayang-kaya ko yan. So ano talagang ibinigay niya sa Panginoon? Nagbigay ba siya ng malaking halaga o nagbigay siya ng maliit na halaga? Ano ang tama? Maliit o malaki na halaga? Ilan nagsasabi ng malaking halaga?
Ilan nagsasabing hindi malaking halaga? Ilan nagsasabi lang akong pakialam? Sila, ayaw sumunod. Di ba? Alam nyo, yung ibinigay niya, hindi maliit ang halaga, hindi malaking halaga. Ang ibinigay niya, what is the best? Okay? So ano mapapansin ninyo dito? Ang pagbibigay pala sa Panginoon, hindi ito nasusukat. Kaya lang kung minsan tayo, pag nagbibigay sa Panginoon, sinusukat natin. Ito tanong ko sa inyo. Pag pupunta ka sa SM, yung 1,000, yung 100, maliit o malaki? Maliit. Yung 500, medyo maliit pa rin, ano? Yung mga 1,000, pwede na yan. May pangsago ka na yan, di ba? Mayroon na nun, no? Medyo mayabang na dating mo nun, medyo gano'n ka na nun. Kasi may 1,000 ka na sa bulsa, di ba? Di ba? Sa church, yung 100, malaki o maliit? Para kay Lord. Di ba? Para kay Lord, kasi 20 lang yan. No piso, kahit na possible. Di ba? Kasi bakit? Tingnan nyo kasi nakatingin tayo sa halaga. Pero ang Panginoon, whatever we give to Him, whether it is small or big, basta galing sa puso, ang tawag doon, the best. Give it time. Yeah. Amen? The best Kaya lang kung minsan tayo mismo sinusukat-sukat natin ang Panginoon. In the end, nakapagbigay tayo sa Kanya, pero ang totoo, hindi matured ang pagbibigay natin. Because what we give is sinukat, hindi the best. Hindi the best. When was the last time na nagbigay ka kasi alam mo yun yung the best para kay Lord? When was the last time that you give something for the first time para kay God? Okay? Tingnan natin itong muli. Yung kasunod. 1 Samuel, yung verse 39. Tingnan natin yung 39. Verse 39. Emil, pakibasa mo yung 39. Pagkatapos, sinakbat ni David ang tabang ni Saul at sinubukan lumakad. Ngunit hindi siya halos makakbak pagkat hindi siya sanay sa dalawang masota. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing masota. Okay. At hinubad niya and he took off. Hinubad niya. Anong ibig sabihin? Para maging matured ang ating pagbibigay, kailangan nating isuko, alisin, huwag gamitin ang mga pagbibigay na hindi matured. Ano yun? Una, yung binibilang-bilang natin ang Lord. Tinatawag-tawaran natin ang Panginoon. Itapon na natin yun. Kailangan magbigay tayo ng una, kusang loob. Pangalawa, magbigay tayo ng may pananampalataya. Pangatlo, magbigay tayo ng the best. So itapon na natin yung parang sinusukat-sukat natin. Okay na to, tama na yan. Wag. Kailangan magbigay tayo ng pusang loob. Magbigay tayo ng merong pananalig sa ating Panginoon. Magbigay tayo ng merong pananampalataya. At kapag nangyari yun na ginawa natin, itong klase ng matured na pagbibigay, katulad ni David, mararanasan natin ang kakaibang pagkilos ng Panginoon. Okay? Now, tingnan natin yung kasunod. Pagtiwalaan ang Diyos sa kanyang mga salita. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Next. Bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty in my house. Yan yung sabi ng Panginoon. Talon tayo doon sa Proverbs, sa Kawikaan. Proverbs. Tuloy pa. Isa pa. Isa pa. Yan. Isa pa pala. Okay. Ang sabi ng Panginoon, honor the Lord by making Him an offering. Sabihin, nirirespeto pala natin ang Panginoon kapag daw tayo ay nagbibigay ng offering sa yung from the best. The best. Okay? From the best of that, your land. Okay, verse 10. If you do, kapag ginawa mo yon, your barns will be filled with grain and you will have too much. Sabihin, magkakaroon ka ng marami kapag ginawa mo yon. So, eto ngayon. Una, gusto ba ng Diyos ang kuripots? Hindi. Hindi gusto yun ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nagbigay sa atin, hindi kuripot. Like David, ipinakita niya, ito pala yung klase ng matured na pagbibigay. Ito pala yung klase ng matured na paglilingkod sa ating Panginoon. Ito pala yun. Number 1,
Ano ulit yun? Free will. Number 2, with faith. And number 3, the best. Okay? Tayo manalangin. Panginoong Diyos, sa oras po na ito kami nagpapasalamat. Lord God, na kung meron mang dapat na ma-develop sa buhay po namin sa aming pagbibigay sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y maisagawa po namin. Lord God, alam po namin na ang iyong gawain ay merong pangangailangan. And Lord, hayaan mong lagi kami tumatanaw na kaya kami nagkakaloob, Panginoon, because una po sa loob po namin. Dahil nakita namin may pangangailangan. Katulad ni David, Lord, nakita niya na may pangangailangan ang kanyang bayan. Nilalait siya. Nilalait ang kanyang bansa. Then sabi niya, I will give myself. So, Panginoon, ganun din ang nais po namin na simula ngayon, matuto na kami na tumugon sa pamamagitan, Lord God, ng aming mga kusang pagbibigay ng kusang loob na pagbibigay. Ngayon din naman, Lord God, tulungan niyo rin kami na every time na tumutulong kami, every time na ibinibigay namin, Panginoon, yung aming tulong sa iba, ito, Panginoon, ay may pananampalataya na kahit wala sa laki, wala sa liit, kundi nandun sa paniniwala namin na natutuwa ka, Panginoon, every time na nagbibigay po kami. And then, Lord God, yung the best offering, Lord, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ang pagbibigay ay hindi lang issue ng simbahan. Ang pagbibigay ay pwedeng issue din sa trabaho po namin. Yung pagbibigay namin ng pangunawa, yung pagbibigay namin, Panginoon, ng simpleng kagaalan sa kapwa po namin. Lord, ang issue ng pagbibigay ay hindi lamang tumutukoy sa pera, sapagkat pwede din naman ang pagbibigay ay maging issue ng pamilya. Na kung magkakaroon lamang ng pagbibigayan sa tahanan, Lord, maiiwasan po ang mga pag-aaway-away at gulo. Lord, marami na pong nasira na pamilya dahil lamang sa hindi marunong magbigay. Marami ng relasyon ang nawasak, Lord, dahil hindi marunong magbigay. Lord, marami na pong sarili. Marami ng tao ang nagpatiwakal dahil hindi nila binigyan ng sarili nila ng pagkakataong mabuhay. Lord, sa oras po na ito, hayaan mo, Ama, na kung matutunan po namin yung pagbibigay na katulad ni David, isang matured, Panginoon, ng pagbibigay. At lalo pa, Panginoon, bilang mga Kristiyano, naniniwala po kami na every time na magkakaroon ng offering sa loob ng simbahan, Panginoon, Lord, una, humingiti po kayo. Napaparanalan kayo, Panginoon. Lord, binabago niyo ang aming pananaw, nagiging matured kami, lalo kami nakakakilala sa iyo, Panginoon. Dahil magmula po sa iyong salita na aming pong napag-aaralan, meron pong nababago sa kaloob-looban po namin. At Panginoon, patawarin niyo kami doon sa mga panahon na hindi namin binigyan kayo ng pagkakataon na makapagsalita sa amin. Pero sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat po kami sa mensaheng ibinigay mo sa amin. Isang klase ng matured na pagbibigay. At naniniwala rin kami, O Diyos, na kapag ito'y natutunan po namin, may magbabago sa buhay po namin, sa paligid namin, and even sa family po namin. Lord, umaasa kami sa iyo na ang kinabukasan ay hawak po ninyo. Kaya sa mga pagbibigay namin, Lord, sa iyong pangalan, pinoprotektahan niyo na ang aming kinabukasan. Lord, palaguin niyo po ang pananampalataya, paniniwala, at pagkapit na meron kami ngayon. At wala kaming ibang kinakapitan kundi kayo lamang. Wala kaming ibang pinananampalatayanan kundi kayo lamang. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pwede ba tumayo po tayo ngayon? Tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras po nito, hayaan mo, Ama, ng bawat isa ay makaranas, Panginoon, ng iyong pangungusap at ang mga mensaheng ito, Panginoon, na aming tinanggap. Alam namin, Lord, ito na yung pangungusap ninyo at pinagpapasalamat po namin. Taas po natin yung kanang kamay natin sa Panginoon. Ang kanyang pagsama, pag-iingat, kapayapaan, kagalakan, kalusugan. Gayon din ang mga probisyon sa ating mga pamilya, kalakasan sa ating pamilya, pagkakaisa. Gayon din naman ang katalinuhan, ang sumaiyo. Hallelujah. Panginoong Diyos, iingatan mo po kami sa aming pag-uwi. Salamat po sa araw na pagtitipon na binigay mo sa amin ngayon. At naniniwala kami, Panginoon, itong mga bagay na natutunan po namin. Lord, matutuwa po kayo kapag ito ibinabahagi namin sa iba.
Lord, patuloy po kaming nangangarap na ito pong mga araw na ito ng linggo, Panginoon, ay patuloy kayong magdadala ng maraming kapwa po namin, Lord, para matuto ng mga salita mo na amin pong napag-uusapan. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang sumainyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi po. Di ba?